So, magandang umaga sa ating lahat, no? Umaga. Good morning. Good morning. Good morning, no? So, kamusta naman yung bawat isa, no? Ngayon is nag-umpisa na rin yung mga nag-aaral, no? So, kamusta rin yung mga nag-aaral ngayon, mga estudyante? Kamusta kayo? Ayos lang ba kayo sa school? Ayos na ayos! Yan, no? So, masaya ako no nandito na naman kayo and yon. Dahil masaya ako nandito kayo, hindi lang ako masaya, maging si Lord is masaya rin nandito kayo. No? Sabihin nyo sa katabi nyo na masaya si Lord nandito ka. Kaya si Lord, nandito ka! No? So, ang ating ngayon is pag-uusapan, ang title ng aking sermon ngayon is The Golden Rule. Ano ba yung Golden Rule? Alam ba natin yung Golden Rule? No? So, merong mga nakakaalam kung ano yung Golden Rule. No? Ito, ang aking scripture is makikita natin sa Matthew chapter 7 verse 4. Yun. And ito naman, meron kaunting background dito about sa Matthew. Ang Matthew is si Mateo, ang isa sa disciple ni Jesus, siya yung author ng book na ito. At ito is tinatayang na nasulat ito about pagitan ng 60 to 80 AD. No? So ay yung kaunting background dito sa ating text. No? Wala. Ang book ko, sinasabi niyo. Ang book is, ay namatay. Test. Yung book is sa Matthew chapter 7 verse 3. And hayaan niyo po kung basahin ito sa inyo. Tampo ka? Loading po yung Bible ko. Ito. Sorry. Loading po yung Bible ko. May Bible kayo. Loading yung Bible ko. Ito. So, and babasahin ko po muna sa inyo. Ang sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa mata mo? No? So, dumako po tayo sa first point natin ngayon sa notes. Punta tayo sa first point natin dito sa chapter 7. Ang sabi is, huwag tayong mag-judge ng sobra kung ayaw nating i-judge din tayo ng same way sa mga tao sa atin. No? Mga na-judge na ba tayo? Sino yung naranasan na ma-judge? Mahusgahan. No? Hindi pa kayo nagkakilala, hinusgahan ka na. No? Ako rin, nahusgahan na rin tayo. And also, same way na nanghusga na rin ako. No? So, same tayo, nakapanghusga na. Pero ang sinabi dito, na huwag tayo manghusga kung ayaw natin na same din yung panghusga natin sa kanila. No? Na tayo is hindi tayo manghusga base lang sa nakikita natin. Hindi tayo manghusga dahil nakita natin yung tao, maraming tato, ay adikto. Hindi gano'n, no? So, we know muna, no? Alawin muna natin. Nakita mo yung kaibigan mo, kakilala mo, pumapayat, nag-a-addict ka, no? Gaganunin natin? Hindi, no? So, kapag nakita natin yung tropa, yung pare natin, no? Mga tropa natin, nakita mo tumataba siya, ay nabubuntis ka. Dapat po is, we know muna, alamin natin yung background ng story niya. Amen? So, paano ba natin yung gagawin? Parang ang hirap naman nun, di ba? Na hindi mo sila i-judge agad base sa itsura nila. No? So, paano nga ba? Ito yung mga gagawin natin. No? Yung una, isaalamin natin. Ito yung mga gagawin natin. Una, isaalamin natin yung bakit niya ba yung nagawa? Bakit ba yung bagay na yun is nasa kanya, no? So, in example na, alam mo, di ba, kadala dito is mga nakaraan, uso yung road rage, mga away. Kadalasan may mga video pag nag-aaway sila, di ba? No? So, minsan nakikita natin doon sa video na yung nag-video, bigla siya sinuntok. Ngayon sa tingin natin, sino sa kanila yung mali? Yung sinuntok o yung nanuntok? Siyempre yung nanuntok, di ba? Kasi ayun yung nakita natin.
Pero yung sa video, hindi natin alam. Baka yung nagbibideo is nauna na pala. Hindi natin alam. So, dapat alamin muna natin yung buong kwento bago natin husgahan. Alamin natin yung kalagayan niya bago natin siya husgahan. Hindi tayo maghuhusga ng sobra na nagkaroon lang siya ng kamalian na isang beses. Ang gagawin mo, ihuhusgahan mo na agad siya. Sasabihin mo ng, ay, napakasalanan mo. Ay, hindi ka pwede sa akin. Lumayo ka dito. Dapat hindi tayo ganun. Dapat tayo mismo ay hindi tayo mag-judge. Same way na ginawa ni Jesus. No? Same way na sa John 8 verse 11, 1 to 11, na yung kwento tungkol kay Jesus at yung sa babaeng nahuli. Na dinala siya, yung mga Paraseyo, dinala siya ng mga Paraseyo doon kay Jesus. At ang sabi ng mga Paraseyo, nahuli yung babae na yun dahil siya ay nangangalutya. At base sa batas nila, na ang pag nahuli ng gano'n na nangangalutya ka, ibig sabihin nun, i-stone to death ka. Babatuhin ka hanggang mamatay ka. Ngayon, tinanong nila si Jesus, ano yung iaatol mo dito? Ang ginawa ni Jesus, umupo siya. Nung umupo siya, nagsulat siya sa baba. At sinabi niya, nung tumayo siya, sinabi niya, kung sino man yung matuwid at walang kasalanan, siya yung maunang bumato. Nung pagtayo, kinalawanan, tumagal, yung mga tao nagsialisan, simula sa matanda hanggang sa pabata. Ngayon, is nangyari, ang nahuli, ay ang natira ay si Jesus, tsaka yung babae. Tinanong ni Jesus, yung babae, may nanghusga ba sa iyo? Ang sabi ng babae, wala po. Ang sinabi ni Jesus, same din sa akin, hindi kita humusgahan. Ikaw ay humayo at huwag nang magpakasala. So, same din sa atin, no? Kung si Jesus, hindi tayo hinusgahan, bakit natin ihuhusgahan yung tao? Di ba? Hindi tayo perpekto. Bakit natin huhusgahan na aayawan agad natin sila? Amen? No? Dapat hindi tayo manghusga base sa nakita natin, base sa itsura ng tao, no? So, ayun nga yung meron tayong kasabihan na don't judge the book by its cover, no? Kadalasan, doon lang tayo agad natin, hindi natin inaalam bakit yun nangyari. Amen? Amen. So, ayun din, and dumako tayo sa ating second point, na yung second point natin ay huwag tayo mag-focus sa kamalian ng iba. Pagkos tayo mismo is mag-focus din na tayo sa kamalian. Huwag tayong puro turo ng turo sa iba, no? Na pag may nangyaring masama, may nangyaring mali, ang tuturo mo, ay siya kasi yun. Hindi ako yun. Siya yun. Hindi ako yun. Tandaan po natin na pag tayo nagturo, tatlong daliri po lagi yung nakabalik sa atin. No? So kung tayo po is magtuturo, 5 po tayo magturo para wala nang babalik. No? Hindi po yun lang. So tayo kung magtuturo, hindi tayo magtuturo. Imbes na magturo tayo, aminin natin na tayo mismo yung nagkamali. Amen? Amen. Hindi tayo magpo-focus sa iba. Hindi tayo magpo-focus sa mali nila. Kung sila nagkamali, alamin natin bakit yun nangyari. No? Ang nangyari, meron kang kaibigan na nagkamali, nabuntis. Ngayon, tatanungin mo, sasabihin mo ba agad na, ay, malandi yan, kaya yan nabuntis. Hindi. Alamin natin, bakit siya nabuntis? Dahil ba hinanap niya yung pagmamahal niya sa ibang tao, yung pagmamahal ng magulang niya na hindi niya nahanap. So, maraming pangyayari na hindi natin alam. Kaya, before tayo mag-judge, before natin ituro yung kamalian sa bawat isa, alamin muna natin yung sarili natin, no? Baka tayo, puna tayo ng muna yung muta ng mga kasama mo, yung mga dumi sa mata nila, panay tayo una sa kanila, hindi natin alam na tayo mismo pala, malaki na yung nakaharang sa atin. Hindi natin na tayo mismo pala is meron ng ginagawa na hindi kaya-kaya. Amen? No, so, paano tayo dyan nagsiselfone? No, tingin tayo ng tingin. Cellphone tayo ng cellphone. Habang naglalakad ka, hindi mo alam yung kasalanan mo, nadala ka na
sa hukay. Nadala ka na niya sa na ikaw ay napahamak na. Kasi ikaw, tumitingin ka lang sa iba. Hindi ka nag-focus kung ano yung ginagawa mo. Tandaan po natin na tayo, bawat isa tayo ay may kanya-kanya tayong problema. Amen? So kung may problema ka, pues may problema din yan. No? Kung tayo is kaunti lang ang problema natin, magpasalamat ka, kaunti lang ang problema mo. Hindi ka na yung makikisawsaw ka pa sa iba. Ay, may nag-aaway doon, makikiaway din ako dyan, makikisuntok ako. Hindi, no? Tayo, mismo, sa sarili natin, pag meron tayong problema, kung alam mo, malaki yung problema niya, at unti lang yung sa'yo, pwede mo tulungan. Hindi ka na makisawsaw pa, nang makikisama ka pa, gusto mo rin may problema ka. Yung gusto mo, kapag siya may problema, ikaw gusto mo mas malaki yung sa'yo. Dapat hindi ganun. Amen? Amen. So tayo is hindi tayo titingin lang. Hindi tayo. Alamin muna natin, suotin natin yung sapatos nila. No? Tinitignan mo, yung tao is nagkaroon ng problema. Nakita mo siya lagi nag-iinom. Nakita mo siya may mga bisyo. Pero sa likod nun, bakit niya ba yung ginawa? Ayun, tanongin natin. No? So kadalasan no, sa mga bagay na yun is hindi natin alam. Bakit niya yung ginawa? Tanungin muna natin, ano yung dahilan? Kaya ano pala yung ginawa? Is wala na siyang malapitan. Ngayon siya na lang, kaya nag-iinom. Amen? So, hindi tayo magtitingin sa iba na i-judge agad natin sila. Based on what we know, hindi lang. Alamin natin yung side niya. Hindi tayo one-sided lang. Ito yung alam ko eh. At ako yung tama. Hindi. Dapat, alamin natin. Ito yung alam ko, tanungin mo yung nagkasala, bakit mo yung nagawa? Amen? So, ganun din yun. Yung example namin is yung sa merong kanin na panis. Tanong, bakit yung napanis? Yung pala is yung tao ngayon ay may ginagawa, kaya hindi na nakain or hindi na ilagay sa ref. Ibig sabihin, lahat ng bagay, may mga pangit o magandang nangyari, ay meron niyang dahilan. Amen? And dapat tayo alamin natin yung dahilan before natin i-judge. Kung si Jesus hindi tayo ginudge, bakit tayo i-judge? Amen? Amen? So, and I think sinabi doon. And also, sa 3 natin, yung point natin sa number 3 is tayo, alamin muna natin. Alamin natin yung sarili natin. Sa tingin mo, yung ginagawa mo, kaaya-aya pa ba yan? Sabihin mo sa tanong mo katabi mo, kaaya-aya pa ba yung ginagawa mo? Tama pa ba yan? No? So, alamin natin, tama pa ba yung ginagawa natin? Yung ginagawa ba natin is kalugod-lugod pa ba kay Lord? Hindi natin alam na sa kada tingin natin, tingin tayo sa kanila, nakita natin ginagawa nila, di natin alam, tayo is mas malala pala sa kanila. Kadalasan din naman tayo, di ba, na kapag meron tayong mga problema sa sarili natin, ginagawa natin, is tinuturo natin sa iba. Na yung ginagawa mo mismo, ay yung sasabihin mo sa kanila na nagre-reflect sa kanya. Kaya kadalasan tayo, is tinuturo natin kasi nakita natin na yung sarili natin sa kanila. So, tayo po, examine natin, alamin natin, bakit natin ito ginawa? Amen? And maging dito sa Matthew chapter 7, kung tayo babasahin natin ito ng buo, no? Nandito rin, makikita rin natin dito is yung mga, sa Matthew chapter 7, na makikita rin natin dito, yung ilang mga verse na makikita natin. So, kung pwede tayong bumalik sa Matthew chapter 7. Ito, hanggang sa pag-inom ng tubig. Yan, no? So, kung tingnan natin sa Matthew chapter 7, ulitin natin sa verse 1, sabi dito, huwag kayong umatol upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa panghatol ninyo sa iba. Susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit nyo sa iba. Amen? So kung ano daw yung pinanukat natin, kung tayo is masyadong harsh,
masyado tayo mataas yung standard natin sa mga tao, sa paligid natin, pag may mga ginagawa sila, same way sa atin. Ganun din yung mangyayari sa atin. Tayo is ma-judge din kung paano natin sila sinukat. And also, basahin natin, continue natin, na sinabi is back sa verse 3, bakit mo pinapansin ang uwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa mata mo? Paano mo masasabing, kapatid, alisin ko ang uwing sa iyong mata, gayong may troso sa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang troso sa iyong mata at gayo'y makita kang mabuti upang maalis mo ang uwing sa iyong mga kapatid. Ayun po yung sa atin, na nire-remind tayong mga Kristiyano, na alamin natin, before natin sila turuin, before natin gawin, sabihin sa kanila yung kamalian nila, alamin natin muna. Kasi sinasabi mo, ikaw nagtuturo ka na, ikaw huwag kang maging ma-pride, pero ikaw mismo sa sarili mo, ma-pride ka. No? Dapat hindi po ganun. No, before tayo mag-husga sa iyo guys, alamin muna natin kung ano yung meron sa atin at mali. Ayusin muna natin. Amen? Amen. Amen. Ay. And, ayun po, no? So, wag po tayong magaling. Amen? So, tayo po ba, kaya po ba natin ito? Hindi natin ito kaya na tayo lang. Humingi tayo kay Lord. Paano natin ito gagawin? Humingi tayo ng kay Lord ng wisdom. Humingi tayo kay Lord ng heart na tayo mismo ay hindi mag-judge sa sarili natin. Amen. Amen.